ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, ibinubuhos ng Diyos ang kanyang mabathalang awa upang tayo ay maging karapat-dapat. Aminin natin ang mga pagkukulang at pagkakasalang ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walang hanggan ang awa ng Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag ng Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis-labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos
ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas, at sinumang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tumutupad sa Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng Kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng Kanyang dugo sa Kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng Kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad,
nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ngayon po ay linggo ng mabathalang awa ng Diyos, Divine Mercy Sunday. Ang mga pintuan ng kalangitan ay nagbubukas upang ibuhos ng Diyos ang kanyang nag-uumapaw na habag at awa para sa bawat isa sa atin. Bilang pasasalamat, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may awa ang Diyos. Ngayon po ang 8 araw ng linggo, ng pagdiriwang natin ng linggo ng pagkabuhay. Oktavia ng linggo ng pagkabuhay. Buhay si Jesus. At upang tayo ay mabuhay, kinakailangan natin na tanggapin ang kanyang awa. Alam niyo po, maraming bagay tayong tinatanggap mula sa Diyos. Tatanungin ko po kayo, sino po ba rito ang gustong tumanggap ng pera? Meron ba? Marami, di ba? Sino sa inyo ang gustong tumanggap ng kapansanan, ng kalusugan? Ayan, kalusugan. Meron po ba? Marami. Sino sa inyo ang gustong tumanggap ng relasyon? Boyfriend? Girlfriend? Mabuting kaibigan? Meron po tayong ibang intensyon kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Kaya lang yung mga intensyon na ito baka ibigay agad, pero minsan pinatatagal. Para magkaroon ka ng pera, magsusumikap ka. Para magkaroon ka ng magandang relasyon, talagang paghihirapan mo ang iyong pagmamahal. Para magkaroon ka ng magandang kalusugan, mag-exercise, kakain ng tama. Medyo matagal, pero merong isang bagay. Kapag hiniling mo sa Diyos, ibibigay niya agad-agad. Ano yun? Ang kanyang awa at habag. Bakit? Kasi ang isang tao na humihingi ng awa at habag sa Diyos ay isang taong wala nang malapitan. Awa na ang hinihingi niya. Inaamin niya sa Diyos na hindi niya kaya. Inaamin niya sa Diyos na ginawa na niya ang kanyang magagawa, pero kulang. Kaya ang sinasabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya. Kaya kapag humingi ka ng awa mula sa Diyos, talaga naman, ipagkakaloob niya ang kanyang mabathalang awa. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, may awa
ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig po natin, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang mabathalang awa. At kapag binuhos ng Diyos ang kanyang awa, dapat buong puso, tanggapin po natin ang kanyang habag na ipinagkakaloob. Paano po natin matatanggap ang kanyang awa? Sabi sa ikalawang pagbasa, natatanggap natin ang kanyang awa kapag tinanggap natin si Kristo. At matatanggap natin si Kristo kapag ang sinusunod natin ay ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko po yung taong humihingi ng awa ay tao na wala na pong mahingan. Kaya nga, awa na ang hinihingi niya. Kapag humihingi ka ng awa, hindi na yung gusto mo ang nangyayari. Ang gusto na ng Diyos ang nangyayari. Kaya nga po, pag humingi ka ng awa, talagang ibibigay niya ang kanyang awa. At sa pagtanggap mo ng awa ng Diyos, ang ginagawa mo, hindi na yung kagustuhan mo, bagkus yung kagustuhan ng Diyos na nahahabag sa iyo. At ito pong maganda, ang taong tunay na tumatanggap ng awa mula sa Diyos ay taong nagbibigay din ng awa sa kanyang kapwa. Kaya nga po maririnig natin sa atin pong ebanghelyo, yung mga alagad sa umpisa, sila po'y takot na takot. Nakasarado, nakapinid, nakalak ang mga pintuan. Pero sa kabila nung nakapinid na pintuan, si Jesus ay pumasok. Tinanggal ni Jesus ang kanilang pagdududa, ang kanilang takot. At ang unang salita na sinabi ni Jesus upang mawala ang kanilang takot, sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Alam niyo po, napakaganda nung salitang yan. Peace be with you. O kaya ang tawag ng iba ay shalom. Alam niyo po bang ibig sabihin ng shalom? Meron pong malalim na ibig sabihin ng shalom. Hindi lang po peace, hindi lang po kapayapaan. Kapag sinabi mong shalom, ang ibig sabihin nun ay, nakikinig po ba kayo? Okay. Ang ibig sabihin nun ay, bayad na ang utang mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, shalom. Hanapin mo nga yung taong may utang ka. Sabihin mo sa kanya, shalom. Bayad na ang utang mo. Naramdaman niyo na ba na may utang? Di bang hindi ka mapakali? Hindi ka makatulog ng maganda. Pero kapag bayad na yung utang mo, ay ang sarap ng tulog mo. Ang sarap ng gising mo. Walang taong kagalit ka. Lahat ng tao okay ka. Wala kang utang. Kahit saan ka magpunta, okay ka. Walang utang. Shalom. Makararamdam ka nga ng kapayapaan. Yung mga alagad, sinabi ni Jesus, bayad na utang nyo. Iniwan nyo ako. Tumakbo kayo. Itinatuan nyo ako. Tapos na yun. Bayad na ang utang nyo. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong mag-alinlangan. Mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Shalom. Bayad na ang utang niyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tao na tumatanggap kay Kristo, tumatanggap ng kanyang awa, sumusunod ng kanyang kalooban, ay taong nagkakamit ng tunay na kapayapaan. Hindi na kasi yung gusto niya ang nangyayari. Meron pong taong baka magdulot sa kanya ng galit, pero ang susundin niya yung kalooban ng Diyos, at iyon ang magdudulot sa kanya na magbigay ng awa, magbigay ng kapatawaran. Siya'y magkakaroon ng kapayapaan. May mga pagkakataon hindi niya gusto yung nangyayari, parang masama.
Para bagang hindi niya inaasahan. Pero magtitiwala siya sa habag ng Diyos. At yung tiwala na yon ang magdudulot sa kanya ng kapayapaan. Marahil may problema, may suliranin, may sakit ngayon. Pero magtitiwala sa habag ng Diyos. Alam niya, sandali lang yan. Lilipas din iyan. Meron pong panalangin tayong sinasambit sa ating Panginoon ng awa. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pwede bang sabihin natin yon? Jesus, King of mercy, we trust in you. Tiwala. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang nasusunod, bagkus ang Diyos na ang nasusunod. At ito pong maganda, ang taong may tiwala ay taong buhay. Kasi alam niya, kahit may pagsubok ngayon, lilipas ang pagsubok at maganda ang mangyayari sa bandang huli. Naniniwala po ba kayo doon? Nagtitiwala ba kayo sa Diyos? Maganda ang mangyayari sa bandang huli? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, ikaw ay mabubuhay. Noong isang araw, nagpunta po ako sa kulungan. Nakakulong po yung mga tao doon. Nagmisa po ako. Pero yung mga nakakulong, buhay na buhay. Nakakulong sila, pero buhay, masaya. Nagtitiwala sila sa Diyos. May mga tao malaya, pero parang patay. Nagtitiwala sa mundo siguro. Nagtitiwala sa kasalanan. Nung Sabado po, Black Saturday, dinalaw ko ang aking lola. 101 years old na po siya sa June. Matanda na yung lola ko, pero ang dami niyang kwento. Masayang masaya yung kwentuhan namin. Nakapagkwentuhan po siya ng 1 oras at kalahati. Walang tigil. Buhay na buhay yung lola ko. Hindi na siya nakagagalaw, pero buhay. Bakit? Nagtitiwala sa Diyos. Kapatid, magtiwala ka sa mabathalang awa ng Diyos at ikaw ay mabubuhay. Kahit may problema, may suliranin, may kapansanan, meron kang matinding pagsubok sa buhay. Pag di ka nagtiwala, patay ka. Pero pag nagtiwala ka sa mabathalang awa ng Diyos, ikaw ay mabubuhay. Pwede bang dasalin po natin yung dinadasal natin sa Divine Mercy? Jesus, King of mercy, I trust in you. Jesus, King of mercy, we trust in you. Jesus, King of mercy, the whole world trust in you. Talakpakan natin ang Panginoong buhay. Sumasampalataya
Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa ating Panginoon na namatay sa krus at muling nabuhay, ating itutugon. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Upang ang mga may sakit na ipinagagamot natin ay gumaling sa makapangyarihang awa ni Kristong buhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Upang ang mga makasalanan ay laging kaawaan ng Panginoon, Kanyang patawarin at bigyan ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Upang ang mga maralitang naghihirap ay kaawaan ng pamahalaan at bigyan ng kailangan mula sa yamang lupa. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Upang ang mga nag-aalinlangan ay matulungang manalig sa pag-ibig at awa ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos ng awa, pakinggan mo ang aming dalangin. Ama naming mapagmahal, lagi nawa kaming manalig sa iyong awa, ang awa na ipinamalas ni Kristo mula sa krus at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadali sa inong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamungtupan na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabugsang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay anak ng Diyos. Nagtitiwala sa Kanyang mabathalang awa, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Tagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghihan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Taglay ang kapayapaan ni Kristo. Magbahagi tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you. Shalom. Kapatid, naririto si Kristo. Siya ang ating Diyos at Panginoon na buhay. Tanggapin natin ang kanyang awa. Tanggapin ang kanyang kapayapaan. Tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noong sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan. Taglay ang mabathalang awa ng Diyos. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.